anong meron. Nakatapos na naman ba ng project ang ating mga Duterte? Panibagong resibo na naman. Panibagong may nakita na naman tayong resulta na galing sa Duterte, mga kapatid. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ang title nito, kakapasok lang. Asan na ba yung kakapasok lang? Ito na, mga kapatid. Kakapasok lang, finally good news. Pinakamahabang tulay sa Mindanao tapos na? Question mark lang naman, mga kapatid. Build ni FPRRD. Oy! Almost there? O talagang tapos na, mga kapatid? Gaano ito katotoo? Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ang Ito ang balita ngayon at dapat itong malaman ng taong bayan. Ay, opo, yung yes, yan po. Opo, yan po. Tuloy. Ito ang balita ngayon at dapat itong malaman ng taong bayan. Yan. Ito ang ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ayun. Matapos ang tila kaliwat kanang pang-aatake sa mga Duterte. Isang magandang balita. Pinakamahabang tulay sa Mindanao. Nakasama sa Build program noon ng dating Pangulong Duterte. Pinakita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa Ano kaya to? Saan bandang lugar to? Parang ito na ata, ano ba yan? Samal to Davao City Sige, tingnan natin aming mga channel. kapatid. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat Parang ang bilis naman matapos, pa ano? ng bagong video na i-upload Tingnan namin. At eto na nga, mga kababayan, good news. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang ayaw ipalabas ng bayarang media. Sa wakas, Tatak Duterte, muling niyanig ang Pilipinas Build program at ligasiya ng mga Duterte. Tuloy-tuloy pa rin sa kabila ng tila kaliwat kanan na pang-aatake sa kanila ng mga taong gustong pabagsakin ang ligasiya ng mga Duterte. Iba to. Pero meron pa kasi isang ginagawang tulay, mga kaibigan natin, Ay ano? tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang Wow. mga buhayang politiko ngayon na tila kaliwat kanan na kumakalaban ngayon sa mga Duterte. Eto, mga kapatid, sila, nakafocus sila base sa aking opinion at mga nababalitaan natin. Wala tayong nakikitang mga nagawa nila Ang nagagawa lang nila, bigay sila ng bigay ng ayuda. Dito, mga kapatid, habang inaatake yung Duterte, hindi naman po nai-stop yung mga nasimulan po ng ating Pangulong Duterte. Pasalamat na rin kahit papano sa kay PBBM at hindi napabayaan yung project na to kasi galing ito sa Duterte. Uulitin po natin, Tatak Duterte ito, baka magkaroon tayo ng credit grabber na naman hindi pwedeng ganon. Pero props pa rin, okay pa rin yan, mahal na Pangulo at hinayaan nyo lang gawin ito ng ating Presidenteng Duterte. Okay na rin, hindi tayo magiging bitter. Pero ito, nakikita nyo may Tatak Duterte. Kahit inaapi, nagtutuloy-tuloy yung project. Tuloy tayo. Pinakamahabang tulay sa Mindanao. Bubuksan na sa September 27 ng DPWF. Bubuksan na sa September 27. Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Aba, madalaw nga natin yan. Nagdudugtong sa mga lalawigan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ginawa ni Department of Public Works and Highways Chief Manuel Galing, Bunuan ang update ng tanungin ng nauna at ngayon ay senator na si Mark Villar sa isang pagdinig na tumatalakay sa budget ng ahensya noong Lunes. Ang tulay ng Panguil Bay ay naka-schedule para sa inauguration sa September 27. Sabi ni Bunuan, ang 3.17 kilometrong sea crossing bridge project ay magdudugtong sa Tangub City sa Misamis Occidental. Sana naman dun sa mga kongreso natin yan, baka pati ito silip-silipin nyo rin Baka si Sir Raul Manuel tignan-tignan yung mga bakal-bakal niyan kung substandard Baka sabihin na naman dito, hindi namumungad dito, nagninest yung may malang Tuloy tayo, mga kapatid, grabe, congrats po sa ating Duterte kahit pa paano may nakikita tayong magandang nagagawa pa rin kaysa doon sa dakdak ng dakdak. Tuloy. 2.17 kilometrong sea crossing bridge project ay magdudugtong sa Tangub City sa Misamis Occidental hanggang Tubod sa Lanao del Norte. Sinabi ni Villar na babawasan ng tulay ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang lugar mula sa mahigit 2 oras hanggang 10 minuto. Wow!
ito yung sinasabi ko, Pilipinas. Ito yung sinasabi ko, mga kapitbahay natin. Yung pag Duterte ang naupo, yung mga dating babayahihin mo ng mga 10 oras doon sa Metro Manila, di ba? North to South. Di ba? Meron yun. Basta North to South yun, mga kapatid. Bandang Balintawak, may nakita akong ganun. Biruin mo, dati mga 10 oras o 12 oras mong tatakbuhin yung biyahe papuntang South, no? North to South. Tapos ngayon, babiyahin mo na lang daw ng mga 4 na oras. 3 hanggang 4 na oras. Wow! Di ba kung may mga deliver kang hindi na masyadong mahaba sa oras. Pwede ka pa magpabalik ng 2 beses hanggang 3 beses sa mga i-deliver mo. O dito din, kung dati 2 oras ang biyahe, ngayon 10 minuto na lang. Di ba? Ganito dapat sa Kamaynilaan. Ganito dapat sa buong Pilipinas hanggat maaari mai-connect natin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun sana. Very good project to, mahal naming Duterte. Ang 7.37 bilyong proyekto ay pinundohan ng loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa Ayun, pamamagitan South ng Korea. Economic Development Cooperation Fund. Galing. Ikinagalak din ng mga taga Mindanao na sa pagpapatuloy ng proyekto na nagsimula ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay mapapakinabangan na ng mga nakakarami at Wow. higit magbibigay tulong sa pagpapadali ng transportasyon. Ibalik natin ang Duterte. Mga kapatid, magsama-sama tayo. Kasi itong hayop na pandemic na to, dumating pa eh. Naantala tuloy yung iba, di ba? Kung walang pandemic, pero kahit na pandemic, tignan nyo naman kung paano tayo asikasuhin ng mahal nating Pangulo. Monitor na monitor. Halos konti na nga lang tulog niya ng mga panahon na yon. Pero kung walang pandemic, tuloy-tuloy lang sana yung mga project. Pero meron pa rin tayong nakikitang mga nagawa ng Duterte. Ganun ang Duterte, mga kapatid. Tuloy po tayo. Iba talaga ang tatak Duterte. Nang Siyempre. lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na nasiyahan ng marami sa ating mga Galing, kababayan sa mundo ng Social social media. media. At ayon pa sa kanila, salamat Tatay Digong. Sa wakas nalagyan na din ng tulay ang Mindanao. Taga-Usamis ako. Hirap Wow. talaga. Soon makadaan din ako dyan pag uwi. Malaking tulong yan sa taga Galing. Mindanao na makarating ng mabilis sa puntahan. The best ka Tatay Digong. Ipagpatuloy lang ng next president mga nagawa niya at mas palawakin pa. Parang natatakot ako sa ganyang mga tulay. Halimbawa, nakamotor lang, Medyo nakakatakot yan. Mindanao ang napag-iwanan ng mahabang panahon Oo. dahil lagi na lang sa Manila nakafocus ang gobyerno noon. Oo, lagi kasing lagi kasing puro Manila. Hindi na po nabibigyan ng focus itong ating Mindanao. Tsaka Visayas na rin, no? Fund. Galing. Ikinagalak din ng mga taga Mindanao na sa pagpapatuloy ng proyekto na nagsimula ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay mapapakinabangan na ng mga nakakarami at Wow. higit magbibigay tulong sa pagpapadali ng transportasyon. Ibalik natin ang Duterte.